Magandang hapon po sa inyong lahat. Tama nga si Benj, may bago na tayong buwan ngayon. This is the month of January. Patawa lang yun. Daya, anong dadaya. Anyway, it's already May and we are halfway through sa 2025. Hindi ko alam kung ano binibigay sa inyo ng 2025 nangangalahati na. But dahil nandito kayo, ibig sabihin nun, God is still faithful and is continuously being faithful sa inyo. Kaya we have a lot of celebrations and things to thank God for 2025. At pag napansin nyo po, yung 2025 natin, particularly dito sa Victory, lalo na sa 24 pa lang nagsimula na yung matinding pagkilos ng Diyos, di ba, sa atin. Tapos yung mga sa 2025, nag-set apart tayo ng 24, tapos dire-diretso tayo sa cross, tapos tuloy-tuloy tayo sa magagandang mga preaching at messages and series natin about really formidable spirit and talagang todo-todo kay God. Ibig sabihin dire-diretso tayo. Kaya, in the front of discipleship, marami ding pagbabago. At ngayon, ang babalita ko sa inyong pagbabago ay ang matatapos na po, last na po yung Victory Weekend last February. Kasi po, hindi na natin siya tatawaging Victory Weekend. Tatawagin na nating Victory Day. Palakpakan po natin ang God. Kasi po, the major changes is that lalagay po natin siya sa tono na talagang dire-diretso na. Kasi po, yung Victory Day ay nakapaloob sa spiritual foundation, teaching, and encouragement sa atin. Kasi minsan ang dating sa Victory Weekend, one time, big time. After Friday and Saturday, tapos na. Pero we don't want to do that. Kaya nga foundation. Hindi tayo magiging matatag kung yung pundasyon natin ay 2 days lang. So what we are doing is yung Victory Day on the day ng Saturday. Hindi ka pa magkakaroon ng problema kung magli-live ka ng 2 days. Halimbawa, wala kang pasok ng Saturday, go ka na. Wala nang leave. Kung meron ka pang Saturday, 1 beses ka lang magli-leave. Tapos that's the Victory Day. Anong mangyayari sa susunod? Weekly victory. Kasi every after the Victory Day, dito sa atin, Sunday, is our victory, weekly victory. Kasi po, yung spiritual foundation, starting from Victory Day, ay magkakaroon ng series of teaching na pang foundation talaga. Eksakto nga yan sa pag-aaralan natin, yung hindi ka na matitinag. Kahit may bagyo kasi founded on the solid ground. At yun ang gusto naming mangyari sa ating lahat. When after Victory Day, magkakaroon ka ng teaching, lalo mo makikilala si God. At habang nakikilala natin si God at ang kanyang mga turo, lalo tayong tinatayo sa mas matibay na pundasyon. Kaya ini-invite namin kayo na dapat June ang ating Victory Weekend, nilalagay na po namin sila sa July. Kaya sa July po, if you are still doing one-to-one, you have a lot of time na matapos. Kung ikaw ay nag-one-to-one naman sa one-to-one mo, makakapunta ka pa ng July. Tapos po kung ikaw ay tapos na, ito personal ko na lang itong sinasabi. Kung tapos ka ng Victory Weekend at hindi ka nag-purple book, sumama ka sa weekly victory nila. I tell you, ang level ng usapan dito, foundational, parang L113. Alam niyo po, yung last na nag-Victory Weekend at ngayon nag-handle na po kami, nag-spiritual foundation na kami, talagang ang tindi ng nalalalaman nila tungkol kay Kristo, sa kalagtasan, at sa pagharap sa mga problema. That is be on a weekly basis, aaral ka ng aaral, kaya weekly victory. Hindi lang 2 days victory, but weekly victory of 10 weeks. Lahat-lahat na po yun. From the Victory Day to the 10 weeks, dire-diretso po yun. Kaya I'm encouraging everyone to participate din. Alam niyo po ba yung ibang tapos na ng Victory Group at mga Victory Group leaders, sinasabihin ko,
kuhain nyo itong spiritual foundation. Habang nagtuturo kayo ng iba, lalo kayong magiging mas matibay. Gusto nyo ba maging mas matibay ang pundasyon? 4:30, yes ba? Amen. Magpa-register ko na. Victory Day. July 4 or 5. Kailan ba bagsak ng doon? Ng Sunday. Saturday. 5. Yan po. And now, di ba, we were talking about spiritual Sunday, spiritual foundation. Tingnan po natin, ang foundation dahil yung pinag-uusapan, segue na tayo dito. Dalawa din yan, di ba? Kapag ang root ng puno ay napakalalim at napakalawak, di ba, ang tibay niya, puno yan, mabunga yan. At kahit ilang taon, may alam kayo, dekada na, century na mga puno, hindi natitinag. Kasi ang pundasyon at ugat nila ay napakalalim. Same goes with the construction sa mga building. Minsan ang ganda-ganda ng di ba? Ng building, kapag hindi maganda ang pundasyon, mahina rin siya. At kailan nalalaman kung matindi ang ugat o matindi ang foundation? Diba? Pag umuulan, bumabagyo, malakas ang hangin, ang mga punong matibay ang pundasyon, carry. Hindi natitinag. Pag naman mga building, kapag lumindol, nakatayo. Alam niyo ba yun sa Thailand? Grabe pinagmalaki ng mga arkitekto ng mga sa Thailand. Kasi yung kanila nung diretso, di ba, recently, nalindol sila. Marami doon na mga nalindol na building, nakatayo pa rin. Alam na tiningnan nila, matibay ang kanilang pundasyon. At napatunayan yan sa panahon ng lindol o sa panahon ng bagyo at malakas na hangin. Alam naman natin ang ibig sabihin ng bagyo at malakas na hangin sa ating buhay ay mga problema. At lahat dito ay nakaka-relate sa akin dahil tayo ay lahat nakakaranas ng yun, ang isang relatable topic. Sa Bible, alam niyo yung mga Hall of Famer, sa faith, lahat yan dumaan sa matitibay, sa mga matitinding problema ng unos, ng parang lindol na. Pero sila ay naging matatag sa gitna ng pagsubok. At hindi lang yung mga nasa Bible. Tumingin-tingin ka dito sa mga nakakatanda. Andiyan pa rin yan. Alam mo, mahabang panahon silang nagiging nakakadama ng maraming problema. Pero mga senior, hello! High five mo yung katabi mo kung senior siya. Di ba? O, senior, kapwa-kapwa sa senior. Di ba? Alam nyo to, di ba? Sarap din maging senior pag pinag-uusapan. Alam namin ito. Huwag kayong mag-alala, mga makabataan. Kayo din ay magiging formidable against the storm. Mga student leader, kala nyo kahit bata sila o mga student, minsan mas matindi pa ang pinagdaanan nila, but they are standing their faith in God. I-high five mo rin yung mga estudyante dyan sa tabi mo. Yan. At di lang mga estudyante, may kaya nga, di ba, sa April, sa May 10, mga young adult. Di ba yung mga young adults, minsan sila yung mga magulang sa bahay. Provider, counselor, talagang binubuhat yung pamilya. Palakpakan natin yung mga young adult. Yes. And for the second week of our series Pag-asa, we will be talking about Foundation. Paano itong foundation napapatunayan sa formation ng ating hope? At kailan niyang nakikita, kailan nabubuo yung pagtatag ng ating hope? Kapag wiggle-wiggle. Yes po, tinatawagan ko po kayong lahat na tumayo para ating basahin ang ating text, Romans 5, verses 1 to 11. And here, isang kabataan, si Joshua ang magbabasa sa atin dito para sa ating Bible reading.
Okay. Okay, hello po. Pwede na po na labas yung Bible sa atin sa phone. Or if gagamitin po yung provided Bibles, page 549 po. We'll be reading from Romans chapter 5, verses 1 to 11. Amen ba po if nandyan na? Okay. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that rings produce endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly, for one will scarcely die for a righteous person, through perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since, therefore, we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Let's pray. Father, we thank you even as the reading and also later as the study. Let this word sing to us in our hearts, not only in our hearts, but in the hearts of our family and even in our homes and other places kung saan kami doon. Especially, Lord, when we are at this point, currently is experiencing troubles and trials. Father, we thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Joshua, maraming salamat ulit. So, Romans 5 verse 1 says, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have also obtained access by the faith in this grace in which we stand and we rejoice in the hope of the glory of God. Remember last week, it's about the justification. The Lord has given us, we were justified, pinatawad na tayo ng Diyos at the cross, at sino mang tumanggap kay Kristo ay may justification na. May pananampalataya. Ang kailangan dito ay ang ating pananampalataya. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng hope for the glory of God. Simply put, while we have our hope of the glory of God in the future, and that our justification by God and reconciliation with Him are already complete. In the bag na yan, mga kapatid. How much more, kung ito ay ginawa ni God, how much more will God do all that remains to be done? Kung ito nagawa ng Diyos Ama binigay ang kanyang anak, namatay si Kristo sa krus, ano pang hindi niya pwedeng gawin sa inyo? Kaya nga ang sabi, it's not only that. Not only the justification, reconciliation, and the hope. Not only that, kasi Christian hopes and joys also embraces na, yung ngayon. Hindi lang yung nakaraan sa krus ng Kalbaryo, ngayon, sa araw na ito, sa buhay natin ngayon, presently, our hope and faith are everyday things here in this world and now in this time. Ang pag-uusapan natin, although nandoon tayo sa finished work ni God, ang pag-uusapan natin yung kinaya pang gawin at ginagawa ng Diyos here and now, particularly our sufferings. Kaya yung sinabi ni Paul, not only that, hindi lang yan. But we rejoice in our suffering. Alam niyo po ba itong we rejoice? Indicative verb po yan. Ibig sabihin, a statement of truth, a statement of opposition. In Christ, we have joy in Christ. Lahat tayo, pag Christian, meron tayong hope
meron tayong peace, at we have joy in Christ. Yun yung sinasabi ni Paul. Not only that, meron tayong joy in Christ. Pero some of the Bible scholars would not only look at it as indicative, kundi subjective. Sabi ni Paul, nag-a-appeal siya. Hindi lang we have. Anong sabi niya? Let us rejoice. At alam nyo, sa gabing ito, ang tono ko, yung pangalawa. Sasabihin ko sa inyo, let us rejoice. Kaya sabihin nyo na sa katabi nyo. Kaya meron niyang para ma-remind ako na sabihin nyo, let us rejoice. Yan. Okay. Let us rejoice in our, in our sufferings. Ang hirap kaya nun. Pero sasabihin natin, let us rejoice in our sufferings kahit parang nililindol. Parang may bagyo. Paano ito ngayon, yung rejoice in our sufferings? Let's put this way. Ang hope at pananampalataya ng mga Kristiyano, maging ang joy na sinasabi ko at yung pagiging magre-rejoice tayo at mag-glorify tayo as Christians, are not extended only in the happy times, but actually even to the very opposite ground of persecution and troubles and sufferings. Sabi niya, grabe yan. Saan tayo makakita ng ganyang turo na ang rejoicing, ang believing, ang hoping ay nandoon mismo sa ground ng sufferings. In fact, we still and glorify God more even when we suffer. Hirap na hirap akong buuin to, no? Glorify ko kasi even when we suffer. And those who have hope for the glory of God, sa susunod, have enough reason to rejoice now. Kumbinsido ko na ba kayo na pwedeng mag-rejoice sa sufferings? Let us rejoice in God here, this time, this place, and this time. Not only that, sabi ni Paul. Kasi dito sa statement ni Paul sa verse 3, Paul puts the eternal future out of the view. Ibig sabihin, wag muna nating tingnan yung pagdating niya, yung inaantay natin. Sino ba dito may gusto nang dumating si Lord? O, inalis sinantebi muna ni Paul. Para yung present now grace may be better explained. Sufferings referred here to the various persecution and trials which Christians were all called to endure. Ang sabi ng Diyos, sa kasalukuyang buhay, ang mga Kristiyano ay hindi walang problema. In fact, life is not just roses. Ang roses mismo may thorns. Kung binibigyan tayo ng bulaklak na rosas, mayroon siyang mga thorns to endure. And Christianity is not spare. Christians are not spare. Naging Christian ako, kala ko ba wala ng problema? Kaya nga ako tumanggap sa kanya, kala ko ba wala ng problema? But here we see suffering is part and extended in the grace of God. Ano ba yung rejoicing na sinasabi dito? Nahihirapan ako, sayang-saya ko. Hindi ganun to ang ibig sabihin. Ang sabi dito, rejoice or joy, echomen in Greek, Hebrew, are related to, yes, happiness. But joy and rejoicing are more than emotion. Kasi kaya ayoko siyang gamitin na happiness. Kasi kapag walang happening, walang happiness. Kaya gumawa tayo ng kasisiyahan natin. But there is not just emotion. Alam nyo ba, while you're sitting there and you're suffering, but there could be such kind of joy that I am with God. Minsan nga, di ba, wala tayong makain masyado. Hindi katulad ng dati, pero mga anak, nandito kayo, buo tayong pamilya, that's joy. That is the kind of joy. Actually, joy is a result of choice. We will choose. Ano pa talaga? Happiness or joy? So it's a decision, a state of being,
a believer of Christ. Joy is kapag Kristiyano ka, you have joy whether you like it or not kasi God died for you at embedded na sa mga Kristiyano ang hindi makitang kapayapaan at kagalakan ng mundo. In fact, joy is one of the fruits of the Holy Spirit. Kaya pag may Holy Spirit ka, meron kang joy. Binubunga yan ng ating pananampalataya sa Diyos. Having joy is part of the experience of being Christian even in the given context of suffering. Buhat nyo na ba? Na kahit nanghihirap, pag tinignan natin later on, we will see, kaya nga itong ating Hall of Fame ng faith, may joy sila. At ang katabi mong nakakatanda at nakakabata ay may joy kung ikaw ay nakay Kristo. Kaya, let us rejoice in our suffering. Pwede nyo bang sabihin na? Kanina, let us rejoice lang, di ba? Kaso nung let us rejoice in suffering, medyo, teka muna, Pastor Ray, sandali lang ha. Nag-explain na ako ha. Hirap na hirap ako mag-explain ha. Can you now tell to one another, let us rejoice in our suffering. Okay, pwede na akong dumiretso. Sufferings have their own merits. Nung sinasabi ito ni Paul, alam naman natin anong dinanas ni Paul. Dahil kay Kristo. Nagsuffer siya. Nagsuffer siya to the point of going to different places. Nagsuffer siya kasi siya ay hinuli for being Christian. Nagsuffer siya. Even sa death niya, pinatay siya para kay Kristo. Pero sino tong nagsusulat na let us rejoice in our suffering? Apostle Paul beautifully presented the various stage of the benefits of suffering. Bear with me. Utay-utayin natin habang inutay-utay ni Paul paano nagkakaroon ng joy at nagkakaroon ng blessing ang suffering, or which is the formation of our hope and faith. Gandang-ganda talaga ako dito nung inaaral ko. Yung utay-utay, ang sarap ituro sa sarili na kapag nahihirapan ka, anong mangyayari? Pag tama ang reaksyon mo, ayokong unahan yung sarili ko. Pero gamitin nyo din to kapag kayo merong mga ina-advise o sa victory group nyo. Di ba sa victory group, baksakan ng sufferings? Doon ka malayang magsabi, ganito talaga, umiyak ka doon. Di ba lahat ng nararanasan mo sa victory group, kaya mag-join kayo sa victory group. Ay, yung victory group namin, lahat ata siguro ng naging victory group ko, pag usapan na, mag-high and low. Kahit low, iiyak, harapan mo. Walang reservation. Sasabihin talaga. Sa sufferings. Ganon yun. Pwede natin yung matututunan natin dito. We can do that in our discipleship. Also in our family. Also in ourselves. Sa ating mga sarili. Let's start na yung stages para kay Paul. Please read Romans 5, verse 3, second part ng verse. 1, 2, 3, go. Suffering produces endurance. Parang yung puno. Parang yung mga Hall of Famers sa faith. Nagkaroon sila ng endurance. Balikan ko lang muna. Bakit ba may sufferings? Para ma-contextualize natin. Bakit ba may sufferings? Ito general. Life is difficult. Mahirap ang buhay. Mahirap na single ka tapos nag-asawa ka. Dumadaming problema. Kaya huwag na kayo. Joke lang. Tapos magpapamilya ka. Manganganak. This is the development of life. Kaya may sufferings. Susunod, the world is hostile. Di ba mas madalas hindi mabait ang mundo? Bakit naman ba? Ang mundo natin, fallen world. Di ba?
Tapos yung mga tao sa mundo, including us, fallen man. So tingnan nyo, rambulan, para lang sa sa highway. 'Di ba? Bakit salpukan? Kasi fallen yung mundo, fallen yung sistema, fallen yung driver. Fallen yung pulis. Kawawa naman pulis. Kasi we're living this. At ino ba sino inspirasyon ng mundo? Sabi ni Satanas kay Jesus Christ, sambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo. I am the prince of the world. Sino naghahari sa pagpapalakat ng mundo? Sa sistema ng mundo? Di si Satanas. Anong gusto ni Satanas? Pahirapan ng tao. Magalit sa Diyos at pahirapan palalo. But if we look at the sufferings in this perspective, Christian sufferings are divinely appointed by God. Talaga? Si God mismo? Tanungin niyo si Moses, si Paul, si Abraham. Nakita nila yung parte yon ng kanilang buhay, kanilang journey. It's divinely appointed. Tapos, minsan, or mas madalas, could be allowed by God. Bakit ba ina-allow ni God? Una muna lang din po tayo sa divinely appointed. Sufferings and persecution is part of being believers as we are set apart from the world for God. Ano sistema ng mundo ngayon? Tama ba? Hindi. Kung makikiayon ka, wala kang problema. Di ba po? Walang basagan ng trip. Nakip-trip ka sa kanila. Pero pag Kristiyano ka, iba takbo ng buhay mo. Iba takbo ng isip mo. Iba ang ginagawa mo. Set apart ka. Problema mo yon. Kasi lagot ka sa mundo at kay Satanas kasi kay God ka. So we undergo sufferings for standing for what is right, for being right, for doing what is right. Wala kang ang problema, nakikisali ka kasi sa kanila. Kung nagnakaw sila, magnakaw ka rin para hindi ka mahuli na yumayaman. Kaso kapag nagnanakaw sila, sinabi, susumbong ko kayo, mali yan. May problema ka. May sufferings ka. So this is divinely appointed because we would like to be right with God. And being right with God in this crazy world is a challenge. Yung linggo-linggo, pumupunta kayo dito, sasabihin, sayang. Yung nagbibigay kayo ng tithes and offering, ano sabi ng mundo? Negosyo lang yan. But you gave your tithes and offering. Na sana, sabi ng mundo, sana, sa akin na lang to. Alam niyo po, si Ann, yung kanyang boss na attorney, hindi ko sasabihin po si attorney, sabi niya ganun, nalaman niya, nagtatight si Ann. Sabi niya ganun, ano? Ang kapiraso na nga ng pera mo, nagtatights ka pa, diba, sufferings? Pinapersecute ka pa, sufferings kasi yung kala mo iyo na, ibibigay mo pa para kay God. Would it be trials or sufferings? Isa pa. Ang tigas ng ulo mo. Anong pwedeng mangyari pag ang tigas ng ulo mo? Hello? Anong mangyayari? Di may consequences ng disobedience. So yung decision natin, yung action natin, yung association natin can produce sufferings. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kahit pumapalpak tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ang sabi niya, you will suffer to keep you with me by the discipline. The grace of patient endurance. Ano ba yung patient endurance? Kapag nagsasuffer ka, that's a calm waiting for God's promise, deliverance, and meek endurance. Ito yung nag-iintay kay God. Mahirap. Lagi ka pa rin pinapersecute, parang walang nangyayari, but you are so calm. Kasi you just know that God is with you. That when you stand for God,
hindi agad yung reward. Mag-iintay ka. And that calmness, ang nagkukuha natin, or that endurance ay nakukuha natin, kasi may promise si God na deliverance. At yung promise ni God na iniintay natin with calmness ay may meekness or submission. Hindi mo ninanag si God. Ano ba naman yan? Ginawa ko na lahat, Lord. Patience, endurance, no? Hindi ka ata nag-iintay. Kailangan mag-intay with calmness sa pangako ng Diyos. At may submission. Hindi natin minimedel or hindi tayo nag-i-interfere sa pagkilos ng Diyos. Alam mong you are safe in His hand. God has a definite period of deliverance and are not sent without abundant promise. May promise si God. Patient endurance is the characteristic of a mind not only ready and prompt in resolution. Alam mo yung state of mind na very stable, hindi nagmamadali. Di ba sino yung nagmamadali? Kailan ba tayo pupuntang Luneta? Ay, pang time ko, no? Luneta, ilang tulog pa po. Ang tagal-tagal naman, ang layo-layo. That's not calmness. Endurance is not, it's not prompt resolution. And one that encourages sturdiness or patience. Patient endurance is faith being certain of God's promises of deliverance and reward. Iniintay mo talaga, nananampalataya ka na ang pinangako ng Diyos ay siguradong tutuparin niya. What is faith? Faith is a substance of things hoped for and the evidence of things unseen. That is certainty. Sinong nangako? Si God. Anong pangako niya? Di-deliver niya tayo sa ating mga sufferings. Tingnan niyo po. By the way, I would like to acknowledge Coach Ron Betchayda. Itong mga dinagdag ko, kaya kung mapapahaba si Ron, may kasalanan. Joke lang. Kasi nagturo siya kanina ng life of faith. Sinabmit niya sa akin yung materials niya. Nung inaral ko ng ngopya ko, ito na po. Ito po yung kanya ito eh. Hebrews 11, yung faith, Hall of Faith ng faith, ang tawag sa kanila, promise-waiting people. Are you promise-waiting people? Sino ba yung nag-iintay ng sorpresa, ng deliverance? Di ba masaya? Kaya rejoice. They live their lives with an eye on the promise of God. They receive some during their lifetime. Patience, endurance regards the Father's hand in it. Have their confidence in the wisdom and goodness of God. Feel and accept that things are necessary for their own good while experiencing humble submission and trust in God. Ano yung patience and endurance? Kilala mo na ang kamay mo ng Diyos ay nasa sayo. Minsan hindi natin nakikita yung kamay niya, trust His heart. Kasi ang Diyos ay nangako at ang Diyos ay mapagmahal. At tayo ay tumitingin sa wisdom niya. Madami akong gino-journey with people who are really, really suffering so much. Minsan di ko alam ang sagot. Madalas, hindi ko alam ang sagot. Minsan nag-a-attempt akong sumagot, wala. Ang gagawin ko, tatahimik ako. Trust God. God has that kind of wisdom. Maaring marami kang tanong sa gitna ng iyong problema. Maaring hindi mo maramdaman o dumating sa iyo yung sagot. O kaya ang sagot later on. Pero minsan, hindi talaga. Pagdating sa langit, tanungin mo ang Diyos. But He has that kind of wisdom and goodness kay God. Mula kay God. Talaga po, alam niyo po, yung mga heroes, they were deliverance enjoying. Kanina, promise, waiting. Now, deliverance enjoying. Di ba si Sarah wala baog? Delivered from barrenness. Yung mga mga slave na palaya.
yung dinarang sa apoy, hindi nasunog. At yung mga namatay, muling binuhay ng Diyos. This is kind of deliverance God can offer us if we could just wait for Him in full faith and submission to the hands and to the wisdom of God. Years after years of suffering produces increased peace and calmness of soul, and at the end of their course, the Christians are more willing to endure and bears their affliction more calmly than at the beginning. Kaya ako na sina-highlight yung mga madami ng pinagdaanan, supposed to be yung mga maedad. Sa sobrang dami na. Yung kulay ng puti ng buhok nila, o kaya wala ng buhok. Yung hindi na kasing kinis ang kanilang balat. Yung bawat kulubot. Yung bawat kulubot ng mga kamay. Yung kanilang mga paa at sakong na mayroon ng mga kalyo. Sa araw-araw na naranasan nila ang hirap, nagpapatuloy ang nananampalataya kay God. Years after years, kaya wag niyong pagtawanan ang kulubot ng mukha at kulubot ng balat at kamay ng mga nakakatanda kasi ito ay bunga ng kanilang patuloy at they become so strong day after day after day after day after day. May bata pa rin. Bata pa rin ang muka. Pero alam nyo kung anong dinaanan niya at nagpapatuloy, nagtsatsaga kay God at ang sinasabi, one day, lahat ng pangarap ko sa sarili ko at sa aking pamilya ay magaganap sapagkat mabuti ang Diyos. Patience, endurance, and under trials, although not joyous, hindi ako nag-OOY dito, no? It's grievous. Hindi yung madali. But when trials are divinely set, gave them the opportunity to experience faith by the grace of patience. Under them, they count it all joy. Kaya si Kuya Ernie, nung sinabi niya sa'yo doon at natouch ka, sinabi yon hinugot niya sa kanyang pagpinagdaanan. Kaya ang sabi niya sa inyong mga kabataan doon, count it all joy. Because they experience God. Ulit, let us rejoice in our suffering. Going back to Paul, Paul challenges Christians to view sufferings with hope and joy as trials are ways to what? To build our character. Romans 5 verse 4, and endurance produces character. Ano ba ibig sabihin ng character? Endurance produces approvedness. The quality of being tried and approved. Pag may sufferings, para kang dinadarang. Parang ginto. Kung totoong ginto, dadarang sa apoy, ang matitira, ginto. Wala silang Greek translation ng approvedness. Tama lang, the best English word is character. Kung sino ka bilang tao, mula yan sa lahat ng pagsubok at mga karanasan na minumolde ka to the finest person as you are. Yung siraulong karakter, ewan ko kung anong ginagawa nila sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. But those who are in Christ become refined. Your character, a trial evidence that one have is believed through grace through what? Experience. Pwede ako magbida-bida rito at magturo tungkol sa faith and endurance. Pero iba kapag naranasan ko. So nabibuild yung character. In our experience, I can be the best pastor preaching about endurance. Pero kung hindi ko nararanasan yon, sasabihin ko sa inyo, hilaw ang lahat ng tinuro ko. Kaya this the experience. Kaya huwag tayong matakot sa experience. Dahil kunin naman natin, huwag naman double whammy ha. Nahirapan ka na, wala ka pang natutunan. Uulit lang yan, kuya. Totoo lang.
Kayong ayaw magbago, ayaw mag-mature. Sabi ko, anong ginagawa nito sa buhay niya? Kasi marami ka lang naman na kasi nakikita na gino-journey mo, no? Gusto mo na lang batukan. Sabi ko, bakit ka hindi nagbabago? Ang tagal-tagal na natin. Nakakapagod ka. Joke lang. Anong sabi? Eksakto, bench. James 1 verse 2, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, katatagan, and katatagan has its full effect that you may be perfect, complete, lacking in nothing in your character. Titinu ka. Pinatinu tayo, inulma tayo ng mabuting kamay at pagpapala ng Diyos. Kaya hindi ka sabaw. Hindi ka BI. Hindi ka bad influence. Lalo na sa pamilya mo. Kundi ikaw, inulma ng Diyos. Magiging ikaw ang modelo at kabaway ni God. Meron din, yung character natin, need the discipline of God's children because we know that through such things, the Father is disciplining us and preventing us to be laid astray. It is also for greater growth and holiness. Dahil meron kang disobedience, meron kang consequences to pay. Bakit inayaan niya? Hindi ka isi-save. Kasi anong gusto niya? Pag inulit mo yan, papapariwara buhay mo, lalo kang magugulo. Kaya minsan yung ating disciplining ni God, pinapabago niya para hindi tayo maging pasaway na buhay, walwal na buhay. Kaya mga anak, kapag dinidisiplina na tayo ng mga anak ng mga magulang natin, para sa kabutihan natin yun. Ang hirap lang yung term na discipline is very negative. It is not. It is for molding of us, particularly in the hands of God. Hebrews 12 verse 7, it is for discipline that you have to endure. Lalo na ikaw may kasalanan at nagsasuffer ka sa consequence. God is treating you as a son. Sige nga, pabayaan ka ng Diyos. For they disciplined us for a short time as it seemed best to them. But He disciplined us for our good. Comparison to sa matotoong mga magulang. Sa earthly, pero si God daw, disciplined us for our good, that we may share His holiness, refinement ang discipline. For the moment, all discipline seemed painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness, so those who have been trained by it. Kaya ayaw natin magpalaki ng pasaway. Ano ba tawag doon? Ang lumaki. Naku, sorry, hindi ko ka-age kayo, no? Joke lang. Ang lumaki ay hubad. Ang lumaki sa layaw, Jeff Rocks. Joke lang. Ang lumaki sa layaw ay, di ba? Huwag mong palakihin sa layaw mga anak nyo natin. Please. Sinisira nyo kinabukasan nila. It is not love at its best. Again, don't allow your children na magpasaway at palayawin. Kabata pa lang 5 years old, kayang patinuin yung magulang. Hindi, ayokong tumayo. O sige na nga anak, tuupo na lang din tayo. Bata pa lang yung paglaki nun, anong pwede niyang gawin sa'yo? Lalo na sa kanyang buhay. Discipline is God's way to show His love. And it's our parents to show our love. Huwag nyo namang hatawin, ha? Huwag nyo balansehin natin. We have a lot of things, a lot of ways, next subject na yon, to discipline our children. Balik tayo kay Paul. Paul challenges Christians to view suffering as a way to further build our hope. Pag-asa pa rin. Anong sabi niya? And character produces hope. Hala, pag-asa pa rin. Balik lang ako. Justification is our immediate belief and hope of the glory of God. That is Romans 5 verse 1 and 2. Di ba pa? Looking away from ourselves, ang hope natin sa kinabukasan, sa buhay natin, sa kaligtasan, si God lang.
Pero itong hope na produces by suffering, tinitingnan mo yung sarili mo. Nag-suffer ba ako? Natuto ba ako? Sige nga, yung hindi nagsasuffer, meron pa siyang bukas kinabukasan? Meron? Naubos lahat yung, yung puhunan mo kasi sinugal mo. May pag-asa yon, hindi ka natuto. Pero kung natuto ka, hindi na po. May pag-asa. Pero pag hindi tayo natututo, when we just don't really get the best out of the sufferings and molding and character, huwag tayong magpa-double whammy. Bumagsak ka na, wala ka pang pag-asa kasi ayaw nating tumingin sa Diyos at tingnan ang ating sarili sa Kanyang kinikilos at plano at ginagawa sa atin. Hope produced from suffering is looking to ourselves after our faith has been tested and approved. Kaya susunod na mga problema, gumaganyan ka na lang. Naranasan ko na yan eh. At nakita kong kung gaano katapat at makapangyarihan ang Diyos. Our hope grows. Hope began and ends the circle. Kanina, hope dun sa Romans 5 verses 1 to 2. Pagdating sa verse 1 to 5, bumalik lang tayo. After the sufferings, the endurance, and the formation of more stronger character gives us the steady, calm assurance and new strength as a more mature Christian. Kasi mature ka na eh. Iba talaga yung mature. Sino dito pinanday ng panahon ng masyadong hirap? Diba? Nako, si Kuya, ang taas magkama ng Kasi pag tinignan niya yung mga hiwa-hiwa niya, kung hindi ka pa nag-mature, kasi makulit yan si Kuya Ronald. Nasasaksak siya nung bata siya. Buti nga nabuhay pa siya. Pero yung mga, ng saksak niya, hindi namin alam kung mabilang eh. Pa namin yun, pinakontest pa. Ilan ang saksak at hiwa ni yung mga marka? Hindi namin alam. Pero ngayon, sino na siya? Yung mga anak niya, sino pinasaan niya ng pag-asa? At ngayon, tumutulong sa iba, nag-disciple ng iba, nag-sustain siya ng pag-asa. Let us go with God. So we will be a hope and spread the hope of God to them. For Paul, the shame of disappointments never follows this hope. Anong sabi? And hope does not put us to shame. Hindi kayo mapapahiya kapag si Kristo at ang Diyos at ang Kanyang salita ang ating pag-asa. This Christian hope does not deceive. Hindi pekeng mga kandidato. Diba? Hindi fake news. Hindi scammer. Ang salita ng Diyos. Ang bilis-bilis ng mundong matukso, bumili, akala may pag-asa, yung palanas ka, milyon ang nawawala. Kasi ang pag-asa nila hindi kay God, kundi sa pinakamabilis na paraan at pandarayang salita. But our hope is made certain because God is the one who promised, and even our faith is authored by God. The hope which has not been put out but confirmed even under trial does not put us to shame. Yung mga Hall of may barren, nagkaanak, may dumaan sa apoy, buhay, may namatay, binigyan pa ng another life ni God. But most of them hindi natanggap sa lifetime yung promised deliverance. May hinati, may pinatay. But they still have the hope at hindi sila napahiya. To this point, alam nating hindi napahiya si Abraham, si Noah, si Moses, si babae, sino pa? Si Sarah at marami pang iba. Paul declares the highest assurance and certainty. Verse 5, because, eto na, bakit ka ba hindi magiging certain? Bakit ka ba siguradong hindi mapapaya?
Because, let us read. 1, 2, 3, go! Dumadaloy, bumabalot, umaangos ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo mapapaya in this lifetime. And all other promises will be there in heaven. Pero hindi. Kasi sa pag-ibig, meron pa bang iba pang selyo o mag-certainty sa pag-ibig ng Diyos? If God has justified us nung tayo ay sinners at tayo kalaban ng Diyos, what more can He give to us na hindi kanya kalaban? Mahal ka na ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. The fact that the Holy Spirit is already given to us, we are assured of His love. Ano ba binigay sa Kanya? Sabi ni God, ni Jesus, aakyat ako sa langit, may iwan ko kayo. Pero nung iniwan niya sa atin, ang banal na Espiritu, sabi nga ni Benz kanina, wag po nating hindi pansinin ang pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu. For if while we were sinners, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ. Yung pag-ibig at presensya ng Diyos. We can feel God Himself by His Spirit given to us. Umaagos, flooding our hearts in gentle, dumadaloy, yet powerful, bumabalot sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang presensya ng Panginoon at banal na Espiritu. Huwag tayong umalis kahit sa gitna ng hirap at pagtatanong at hindi masagot na problema at tanong. Bumabalot, umaagos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. God's work may be summed up in keeping us from falling. Para hindi tayo bumagsak. Lahat ginagawa ng Diyos. Binagay niya ang banal na Espiritu, ang salita, and presenting us faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Pagtiting natin sa panahon na yon, pipresenta tayo kay God the Father. Father, these are my faithful, beloved servant. Si Kristo ang magmamalaki sa atin sa harapan ng trono ng Diyos. The grace of justification and reconciliation and the continuing save by His life now, in this life and this time, are all calling us, the redeemed, for growing devotion to God. Anong response natin dito? To grow, worship team please, to grow in devotion to God. At anong response natin? Gratitude, response of our adoring heart and soul. Tayo po tayong lahat as even we respond to the calling of God, even in the times of this kind of sufferings, trials, and the not so good condition in life. We can rejoice in God. We can, at this point, really devote once again. Yung sasabi mo, Lord, wala nang puntahan to maliban sa'yo lang. I want to stay with you. Ano ba yung sabi natin sa second song? Sa'yo lamang. Kasi hindi yung kakantahin natin. But I want you to have that kind of heart. God, ako at ang aking pamilya, sa'yo lamang. And then, we'll just bless God. And allow, I tell you, feel the presence of the Holy Spirit to cover us all, to strengthen us, to give us that kind of endurance, even solution, deliverance to our troubles. Let us pray. Father in heaven,
You are God na nakikipag-real talk sa amin. At this point, we want to be true to you. Where we are. How are we now? The loads, the pain, the disappointments, the regrets, and the guilt. This is what we are. Pero wala kang pinipiling degree ng sufferings. Kahit pa, this is our own doing. But to you, in your power and in your love, ikaw po ang nagsabing, yayakapin mo pa rin kami. Ibubuhos mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Mananatili ikaw sa amin. You will never leave us. You will not forsake us. God, thank you for that assurance. And thank you, Lord, this time. May the Lord just give His best and promises to you. Be strengthened in the power of the Word of God and in the power of the Holy Spirit, even as we recommit our lives to Him, even as we worship the one true God, even as we say hallelujah, hallelujah to the King. Hayaan niyong bumalo at dumaloy sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen and amen. Let's worship God. Dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Bumabalo. Father in heaven, whatever it is that they really put before your cross, whatever situation that is, Lord, kung ano man ito, even including the kids, the children, yung young adults, yung mga seniors, yung mga parents, God, this is your appointed time for them to be released and to really be healed, and that the Lord will just heal their wounds, God. In the name of Jesus, by the power of His words and promises, receive the blessing and deliverance from the Lord Jesus Christ. We say,
Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. We'll see each other next week for the next, third offering of pag-asa kay Kristo. Laging may pag-asa. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Habang kumakanta sila dito ng tagumpay, you can just greet one another as we go out. Maraming pong salamat.